Personal na inasikaso ni Freddy Aguilar ang debut ng kanyang asawang si Jovi Albao na ginanap sa kanyang Ka Freddy's Bar sa Quezon City noong November 30. Dinaluhan yon ng mga kaanak ng mag-asawa. Ngayon lang ako naghanda ng ganito sa isang mag-birthday. So, pati pamamalengke, kinarir ko, marami, yung pagluluto. At ngayon ko lang gagawin din sa buong buhay ko na meron kaming dance number. Ayan, isasayaw ko siya mamaya. Ito yung gusto niya lang, simple lang. Sabi, in fact, ako nga nagpumilit na bigyan ko siya ng 18 roses. Ayaw niya nga. Bale, sabi ko nga sa kanya, hindi ko naman kailangan ng magandang party. Sabi niya sa akin, babe, yung 18th birthday mo, minsan lang mangyayari. Pero yung anniversary natin, taon-taon nangyayari. So, mas pinili niyang i-celebrate yung birthday ko kaysa anniversary namin. Well, ang birthday wish ko sa kanya, yung matupad niya yung mga pangarap niya sa buhay, matulungan niya yung kanyang mga kapatid at mga magulang, at maging successful sa bilang isang chef. Let's face it, mauna akong mawawala sa kanya, malayo yung agwad namin. So, yun ang pangarap ko sa kanya, yung matagpuan niya yung kanyang kapayapaan kahit na wala na ako. Matupad ko yung mga pangarap ko, and magkaroon kami ng baby na palagi namin dinadasal. Sabi ko boy, sabi niya girl, sabi ko kambal na lang. Sabi basta sila po ay magsama, yun lang po. At salamat at kami po ay nakadalo sa kaunting parte ng aking mga anak. More happiness, saka more love sa kanilang dalawa. At yun, saka siyempre, parang araw baka magkaroon din ako sana magkaroon ako ng kapatid na isa pa. Hindi na ako naghahangas. Kasi parang sobra-sobra na eh. Yung pagmamahal, yung pag-aalaga, suporta niya sa lahat ng gusto kong gawin. Parang sapat na yun eh. Baby. Thank you. Thank you. Samantala, sa kabila ng kanilang alitan, ay hangad pa rin ni Freddy ang magandang buhay para sa kanyang anak na si Megan. I'm still wishing the best for Megan. Kahit balibalik na rin mong mundo, anak ko si Megan. Hindi katiting iisipin ko yung kabiguan niya o yung masaktan siya. Wala akong ganong iniisip. Yung nangyari kay Megan at sa akin siguro, isang lesson yun para for me to become a better father and probably for Megan to become a better daughter. Kung ano man nangyayari sa kanila ni Megan, maging maayos din lahat. Kasi mag-ama sila eh. Diba? At the end of the day, sila pa rin yung magkasama. Si Megan, alam niya yung kinaroroonan ko. Hindi ko alam kung saan siya naroroon. So, kung talagang gugustuhin niya, alam niya kung anong dapat niya gawin.